All right. Let us all pray and let's ask God to lead us tonight for this afternoon. Lord, we thank you for your grace, for your power. Salamat po, O Diyos, sa lahat-lahat ng inyong pong ginagawa sa amin. Lord, I expect na makakapture namin, Panginoon, yung gusto niyo pong ibigay sa amin, Panginoon Diyos, na instruction for us to live a supernatural favored life that comes from you, Jesus. Lord, idinadalangin ko, bigyan niyo po, Panginoon, kami ng listo at gising na kaisipan. I pray, enlighten our minds, open up our hearts that we may understand your word and to live according to your will. And most of all, the Holy Spirit, anoint us, O God. Anoint me. And I pray, hide me behind your back, that it is you, O God, be seen and not me. And also, God, anoint my tongue, that your words alone that I will just say. And it is your grace and it is your power for your greater glory, O Lord Jesus Christ. Ang siya, Panginoon Diyos, mahayag sa aming kalagitnaan. At uuwi, Panginoon, kami na bit-bit ang inyong, Panginoon, supernatural favor, ang inyong promises sa Bible, Panginoon, and we will live victoriously because you are our God. Lord, we thank you and we glorify your name. In Jesus' name, this we pray. And everybody say, Amen. Okay, if you have your Bibles, okay, mga ano yun dyan, gadgets, okay, tablets, yan. Open up your Bibles. Importante, sabi nga sa encounter, kapag ikaw ay walang Bible, ang tawag doon, hubad ka. Yan. Pag wala kang notebook, hubo. Tawag doon. Natanda ko pa yun sa encounter. That was 2 years ago. Okay, sino pa sa atin pa lang hindi pa nakaka-encounter? Encounter retreat. Taas ang kamay. Encounter retreat. Retreat, di pa? Hindi pa? Okay, sige. May encounter nyo si Lord doon. Okay, abangan nyo yan. Alright, so, if you have your Bibles, turn your Bibles with me. Okay, sa Genesis chapter 39, 1 to 23. Genesis 39, 1 to 3. Kung Tagalog, Genesis 39, 1 hanggang 23. Ang lalim. 1 at 23. Okay. Now, what we will gonna talk is Joseph the favored. Hello? Joseph the favored. Hindi Joseph the dreamer. Okay? Joseph the favored. Let me just read from the NIV. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelites, traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard for Pharaoh, the king of Egypt. The Lord was with Joseph. Listen to this, ha? Capture nyo to, huwag kayong kukurap. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did, and he served in the home of his Egyptian master. Wow. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Capture na ba natin? Okay? This pleased Potiphar, so he soon made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. Grabe. From the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. All his household affairs ran smoothly, and his crops and his livestock flourished. So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn't worry about a thing except what kind of food to eat. Grabe, ang gusto lang ni Potiphar na mangyari is, poproblemahin na lang ni Potiphar yung kakainin niya. Dahil sobrang galing ni Joseph mag-manage. Di ba ang ganda nun kung mayroon kang katulong, ang galing mag-manage ng negosyo? Okay? Ang poproblemahin mo lang, kailan kayo magba-Vikings? Di ba? Wow, yun. Alright, so Joseph was a very handsome and well-built young man. Pakitingnan nga ang iyong katabi kung ito ba ay nag-fit kay Joseph. A very handsome pa lang. Papantay ka ba doon?
Okay. Alright. And well-built young man. Tingnan natin ang ating mga bilbil. Praise God. And Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. Okay? Parang pang FHM pala ito si Joseph. Parang machete. Oh, di ba? Si machete. Okay. Come and sleep with me. She demanded. Nag-demand. Diba? Parang hindi naman sa'yo, date tayo. Ganun, gwapo mo, date tayo. Pwede ba yun? But Joseph refused. Look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? Capture this. It would be a great sin against God. She kept putting pressure on Joseph day by day. Araw-araw siyang tinutukso. But he refused to sleep with her. And he kept out of her way as much as possible. In other words, umiiwas siya as much as possible. One day, however, no one else was around when he went in to do his work. She went and grabbed him by his cloak, demanding, Come on, sleep with me. Joseph tore himself away, but he left his cloak in her hand, and as he ran from the house. When she saw that she was holding his cloak and he had fled, she called out to her servants. Soon, all the men came running. So, nag-iskandalo siya. Sabi niya, look, she said, my husband has brought this Hebrew slave here to make fools of us. He came into my room and raped me, but I screamed. When he heard me screaming, he ran outside and got away. And he left his cloak behind me. Okay? So nakaganon siya, ay, minirape ako. Okay? Kumuda siya ang ibig sabihin nun. Okay? She kept the cloak with her until her husband came home. Then she told him her story, that the Hebrew slave you brought into our house tried to come in and fool around with me, she said. But when I screamed, he ran outside, leaving his cloak with me. Potiphar was furious, and when he heard his wife's story about how Joseph had treated her, so he took Joseph and threw him into the prison where the king's prisoner were held. Nakulong siya. Tingnan nyo, pag nasa kulungan na siya, ano mangyayari? And there he remained. But the Lord was with Joseph in the prison. Kasama mga sige-sige at saka mga Sputnik, where the king's prisoner were held, and there he remained. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Sinong gumawang mayor? Si Lord. Ginawang mayor si Joseph sa kulungan. Wow. Before long, the warden put Joseph in charge of the other prisoners over everything that happened in the prison. The warden had no more worries because Joseph took care of everything. The Lord was with him and caused everything he did to succeed. The Lord bless His word. Grabe. Naintindihan ba natin yung story? Amen? Slave siya, no? Tinapon siya, tapos naging slave siya ni Potiphar, pinamahalaan siya, problema na lang ni Potiphar, yung kakainin niya, tapos kahit nakulong na siya, favorable pa rin ang Lord sa kanya, favorite pa siya ng warden, naging mayor siya. Hindi lang siya naging mayor, pagdating niya doon sa hari, naging prime minister siya. Sunod siya sa hari. Hindi siya governor. I say he is a prime minister, parang si Tony Blair. Wow, yun. So, sino ba si Joseph, aka Joseph the Dreamer? Hindi Joseph the Daydreamer. Okay? Magkaiba yun. Pag sinabing Joseph the Dreamer, nagdi-dream, mga panaginip. Pag sinabi namang Daydreamer, ang tawag doon? Nga. Yan, no? Nga. Yun. Okay, so, ano yung favored? Hindi ako maglalagay ng mga Webster Dictionary bilang mga kabataan at Pilipino. Para sa'yo kapag sinabing pabor. Uy, pabor naman. Ganon. Ano ang pabor para sa'yo? Ate, bigyan mo. Ano yung pabor para sa'yo?
Paghingi po ng tulong. Paghingi po ng tulong. Paghingi ng tulong. Ano yung pabor para sa'yo? Hindi malay. Yung parang favorite. Ikaw yung favorite ng isang tao. Pinapaboran ka niya kasi favorite, okay. Ano yung pabor para sa'yo? Okay, sige. Pabor. Okay, ano yung pabor para sa'yo? Tulong din po. Tulong, okay. Tulong din. Tulong din. Hazel, ano ang pabor para sa'yo? Parang ikaw yung gusto niya, ganun. Ay, gusto. Wow! Okay. Ngayon ka na, add na natin sa dictionary, ikaw ang gusto. So, favor pala yun. Okay. Yun nga, kasi gusto kayo. So parang, example, yung parang favor, ganun favor. Ano ba? Hindi ko ma-explain na maayos. Hashtag, wag ko moment. Hindi, syempre, parang ikaw yung, example, si Lord, gusto ka niya, kaya binibless ka niya, ganyan, binubuhin sa lahat ng blessing, parang ganun. Okay. So parang out of the abundance ng heart, binibigay favor. Okay. So, giving. Okay. Ano yung favor? Kilig. Hiling. Okay, hiling. Akala ko kilig. Okay, another additional na naman yun. Kilig. Okay, Lucky, ano ang favor sa'yo? Natawa ka? Kinilig ka lang. Okay, ano ang kilig sa'yo? Kilig. Ano ang favor para sa'yo? Parang tulong. Tulong. Magandang bagay na ginawa. Magandang bagay na gagawin. Okay. Favor. Yung gusto mo yung nangyayari. Gusto mo yung nangyayari, may gumalaw dun sa mga damuhan. O ano ang favor? Isang pakiusap. Pakiusap. Okay. Favor naman, no? Tama, okay. Use it in a sentence. Favor naman, no? Okay, ano ang favor para sa'yo? Hindi mo na daw. Okay, sige. Alright, so, pagdugtong-tutungin natin, favor, tulong, binigay, okay, granted, parang espesyal na ginagawa sa'yo para ma-accomplish mo yung bagay, di ba? Hindi naman favor yung tatanga ka na lang sa isang bagay na nakagano ka, favor, Lord. Di ba? Nakapila ka pa rin, tama? Pumunta ka pa rin doon sa, for example, sa school, di ba? Babayad ka ng tuition fee. Okay, may tutulong sa'yo, favor naman, pila mo naman ako, halimbawa, best friend mo, ganon. Oy, sige, ganon. Bakit? Yung best friend mo, merong espesyal na pagtingin sa'yo. Tama? Okay, so yun. Merong espesyal kasing pagtingin sa'yo, si Lord, kaya bibigyan kanya ng supernatural favor. Grabe, di ba? Yun. Kasi, espesyal ka kay Lord. Tandaan mo yun, ha? Espesyal ka kay Lord. Pag hindi tayo close, hindi kita bibigyan ng favor. Tama ba? Okay? Di ba? Kapalmoks naman yun kapag ginawa mo na hindi kayo close. Uy, favor naman. Ano ba nga pangalan mo? Patrick, favor naman. Pakibigay naman to sa crush ko. Di ba? Pag ganun sa'yo, okay. Di ba? Awkward. Di ba? Yun. Okay. So, brief history. Sasum up natin. Kasi ang laki-laki ng account ni Joseph. Okay? I'm just focused dun sa text na binigyan siya ng favor ni Lord. So, Joseph was the son of Jacob and his favored wife, Rachel. Si Jacob, dalawa asawa niya. Si Leah at saka si Rachel. Si Rachel, yun yung TL niya, favored. Kaya kapag minahal ka ng isang tao, wow, favor yun. Diba? Hindi, katulad ko, halimbawa, magmamahal ka. Lahat ba kayo obligado kong mahalin? Especially, lahat, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Lahat kayo, mahal ko. Bigyan lahat yan ng bouquet. Diba? Ang gastos mo. Lahat tayo magde-date, sabay-sabay. Diba? Ang ganda naman yun. Diba? Ako yung nasa unahan, nasa pulpit, tapos lahat tayo, kamusta ka naman? Mahal ko kayo. Diba? One-on-one, ibig sabihin yun. Diba? Close. So Jacob therefore showed favoritism toward Joseph, which made his brothers
despised him. So, medyo nairita yung mga kapatid or nagsaselos. Bakit? According to Genesis 37:3, because he had been born to him in his old age. Kasi pinanganak si Joseph nung matanda na si Jacob. Lumaban pa si Lolo. Yon. Out of jealousy, they sold him to slavery. There is Joseph was taken to Egypt where he was purchased by a royal official. Sino yung royal official? Si Potiphar. Okay? Galing, no? Biruin mo, ang galing ng favor ni Lord, ibebenta ka na lang, doon ka pa sa royal official. Diba? Bakit hindi doon sa ordinaryo lang na tao? Royal official pa. Mamaya makikita natin. Joseph was imprisoned in false charges but was released after interpreting dreams of Pharaoh. According to Eugene H. Merrill, Old Testament scholar ng Dallas Theological Seminary, perhaps the Pharaoh during the time of Joseph is Sesostris II. Si Sesostris II, yun yung, pag nakita nyo dyan, Pharaoh, kasi wala naman naka-indicate dyan sa Bible ninyo, Pharaoh lang, si Paraon. Ang pangalan pala ng Paraon nung araw, perhaps, si Sesostris II ng 12th dynasty. Because the dream had predicted 7 years of famine, Pharaoh put Joseph in charge of preparing the famine. During the famine, Joseph's family unknowingly came to him for help, and Joseph forgave his brothers and rescued his family. In other words, God used the bad events in the life of Joseph to work out His good purpose to save Israel from famine. Okay? During their time. Mapapansin natin ang favor ni Lord kay Joseph sa Genesis 39:1-23 na sa lahat ng hawakan niyang posisyon, trabaho, si Joseph ay nagpa-prosper. Hello? Capture niyo to Mapapansin natin na ang favor ni Lord nasa buhay ng kanyang anak kasi kahit anong hawakan niya, nagpa-prosper. Wow! Hindi lang siya ang nagpa-prosper, kundi pati yung pinagtatrabahuan niya, lumalago ang negosyo. Di ba? Sarap nun. Ngayon, kung nasaan si Joseph, yung lugar nagpa-prosper, kaya siya binibigyan ng favor ng amo niya kasi maganda yung performance niya. At kung saan siya nagtatrabaho, hindi lang dahil binigyan na siya ng favor ni Lord, okay? Kundi maganda ka talaga kasi yung performance niya. And God used that performance to bless the person at yung lugar na yon. Amen? Okay. So malaki ang sakop ng favor. Mula sa wala, sa pagiging alipin, naging tagapamahala siya ni Potiphar. Sa kulungan naman, naging mayor siya. Mula sa pagkakakulong niya, naging prime minister siya ng Egypt. Bakit? Because the Lord is with him and gave him success in everything he did. Ang ginawa lang ni Joseph ay hindi siya namuhay sa kasalanan at nanatiling tapat kay Lord. Diba? Verse 9 ng 39. Okay? Why? Bakit binigay ng Diyos ang favor niya kay Joseph? Because God has a purpose in the life of Joseph, that through Joseph, the tribe of Israel will survive in the coming 7 years of famine. Kaya God's favor is not earned, it is by grace because of God's definite purpose in His life. And I tell you right now, kung saan ka nakaupo, mayroong purpose ang Panginoon sa'yo. At kapag na-capture mo yung purpose mo, ang purpose ni Lord sa buhay mo, God's favor is indeed in your life. And you will succeed in everything that you do. Not because nakaupo ka lang, biglang may lumalapit na sa'yo agad. No. But because pumupunta ka sa lugar, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka ng maayos, ikaw ay meron kang ginagawa sa buhay mo rin, may plano ka, at lahat ng yun, kalakip yun, is yung favor ni Lord. Hello? Mapopromote ka. Okay? Bakit? Kasi favor yun. Pastor Manny Santiago said, dun sa, what was that? Yung Nation Transformers 2. Sabi niya, marami nagtatanong sa kanya, bakit daw, anong ginawa niya sa kanya mga anak? Okay? Bakit daw ang lagu-lago ng ministry? Ang sabi lang niya, favor yun ni Lord. Hindi ko naman alam Okay? Hindi ko yun wala naman akong ginawa na espesyal. Favor lang talaga yun ni Lord. And indeed, He is right. Favor lang yun ni Lord. Ang ginawa lang niya, sinunod niya lang niya yung calling niya. And you know what? Malago ang kanyang
ministry. Why? Because God's favor is in his life. So, kung ang favor ni Lord ay nasa iyo, ay, nako, kahit konting teaching ka lang, ay, ang galing-galing niya magturo. No? Ikaw naman nagugulat ka sa sarili mo. Ako magaling. Ginagawa ko lang naman yung paborito kong gawin yung magturo. Pero ang galing-galing kasi napopromote ka na into dean, ganun. Nabibigyan ka ng favor, nag-open bigla yung mga opportunity sa'yo. Tapos anong nangyayari? Nagiging maunlad ka in everything that you do. Di ba? Yun yung favor. So, let's ask some questions. Ito maganda. At alam ko itong tanong ninyo. What is the evidence that we have God's favor? Number 1. Number 2, how can I have that favor from the Lord? Tamang tanong, di ba? Una, what is the evidence? Anong ebidensya na sa akin ang favor ni Lord? Kasi pwede ka namang magsabi na, tingin ko nasa kanya ang favor ni Lord. Paano naman sa akin? So paano yung clue? Okay? Now, yung kaninang binasa natin sa Bible, andoon lahat yon. Okay? And how can I have that favor from the Lord? Uy, di ba Pastor Gab, sabi niyo po kanina, God's favor is not earned, it is by grace. Ibig sabihin, bigay lang yun ni Lord. Favor lang yun ni Lord sa'yo. So, ano yung earn? Ano yung favor? Mamaya. Okay? That's 2 good questions. Number 1, God will call you. Hello? Tinatawag ka ni Lord. Nung si Joseph, okay? Si Joseph, nung nakita ko yung story niya, actually, wala naman siyang ginagawa. Tinawag lang siya ng Panginoon sa kakaibang pakaparaanan. Diba? Katulad niyan, halimbawa, ikaw, no, naupo ka dyan. Si David, no, 1 Samuel, yung pinost ko, doon yung challenge sa akin ng life verse, nakita ko doon, yung sarili ko. Sabing ganun, he was handsome, tall and dark, and has a beautiful eyes, and God saw him, and God said, this is the one, anoint him. Boom. Diba? Pogi na, tall, dark, and handsome with the wonderful eyes. Eto na yon, anoint him. Pak! Diba? Yun yun. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Kapag tinatawag ka ng Panginoon, gumagwapo ka at gumaganda ka. Diba? Ay, totoo yun. Wala akong nakitang preacher na tumatayo sa harapan na hindi gwapo o maganda. Diba? Yun yun. Kaya lahat ng mga tumayo sa harapan, grace lang yon ni Lord. Pasalamat ka, tinawag ka ni Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Yun yun. Okay, number 2, He will be with you. Gets? Diba? He will be with you. Nasaan ka man, hindi ka nag-iisa. Yun yun. Why? Because God's favor is with you. And God, why? Because God is with you. Sasamahan ka ni Lord. Hindi ka nag-iisa sa opisina. Hindi ka nag-iisa mag-review. Hindi ka nag-iisa kapag umiiyak ka. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Hindi ka nag-iisa kapag ikaw ay natutokso kasi pinapaalala sa'yo sa Facebook pa lang, #guard your heart. So, bakit? Because God is with you. God's favor is with you. God wants to protect you. Di ba? #wag magpa-cute. Yun. Diba? Seek first. Bakit? Seek mo ako. Hindi aksidente yung ibig lang hinashtag ka. Seek first. Seek ye first the kingdom of God. Bakit? Kasi pinapaalala lang sa'yo ni Lord yung purpose niya sa'yo. Maghanda ka, anak, kasi tinatawag kita because I am with you. Come on, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3, He will enable you to be excellent and successful in what you do. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na maging tamad at asa lang sa ating katabi. Hello? Nakakita na ba kayo ng isang katabi na kalabit ng kalabit sa'yo? Pakopya. Diba? So, favor ba yon? Ay, ito yung kopya, favor. Gagano ka ba? Favor ba yon? Diba feeling mo, mag-review ka naman? Kasi ako nag-review. Puwet na puwet ako. Diba? Yun. God will enable you to finish the task that He gave you. Tutulungan ka ng Panginoon. Are you with me? Di ba si Joseph? Ano si Joseph? Naging mayordomo siya. Okay? Slave siya. Alam niyo ba yung slave kung ano? Ang slave, kapag ikaw ay nasa slave market, okay, bigyan ko kayo ng background. Sa Egypt, may 2 klase ng slave. Okay, slavery. Una, yung POW ka, prisoner of war ka. Pangalawa, slave market. Okay? Tatayo kayo niyan, isa-isa. Ganyan. So, imagine niyo nakatayo kayo dyan, hilera. Tapos,
titingnan ka. Okay, macho. 1 plus 1, 0. At malang utak. Ikaw naman, payat. Matalino ka lang kasi payat ka. Okay, wag na. Okay. Eto, gwapo no? Gwaping so. Tapos, okay. 7 times 7. Hindi ko na nasagot. Matalino siya. Yun. So, sabi niya gano'n, wow, grabe. Okay yun, ha? Yun. Okay, so yun yung slave market. So, nung nasa slave na siya, ang nangyari, binili siya ng royal official. Akalain mo sa lahat ng pumipili. Okay? Pwede kang piliin ng matrona. Wow, okay, payat. Hipon ka. Diba? Pwede kang piliin ng ganon. Diba? Bakit? Bakit? Royal official. Okay? Isang royal official, favor yun ni Lord. Amen? Bakit? May plano siya sa buhay mo. Kaya hindi aksidente na nag-aaral ka sa magandang school. The mere fact na nag-aaral ka, mayroong plano sa'yo ang Panginoon. Ang kailangan mo, diskubrihin yun. Hello? Tinatawag ka ngayon ng Panginoon. Ano yung pagtawag sa'yo ng Panginoon? Wow. Because He is with you right now. Hindi aksidente na nandiyan ka. Hindi aksidente na nakita mo ito sa Facebook. Bakit? Kasi may matindi sa iyong plano si Lord. 4, you will be a blessing to the place where you are right now. Kung nasaan ka ang palatandaan na ikaw ay favored ni Lord, you are a blessing doon sa lugar na yun. Alam niyo yung kasama mo, yung parang pag lagi kayong magkasama, parang maalat ang buhay. Kundi mahuli kayo halimbawa ng MMDA, yun yung mahuli kayo halimbawa dahil wrong timing yung halimbawa sinampal kayong dalawa kasi nag-joke yung katabi mo, corny, di ba? Ganon. Tapos, yun yung mga tipong halimbawa, magkasama kayo, biglang nadukutan ka, parang bakit parang puro kamalasan ang nangyayari sa'yo? Ang alat-alat ng buhay pagkasama kita. Di ba? Ganun ang buhay. Di ba may mga halimbawa? Okay. Siguro lahat sa atin, NGSB na, no? Okay, mga guys, alam ko sa inyo, NGSB kayo. No girlfriend since birth. Ganun yan, no? Okay, no girlfriend since break. Okay? So, may mga iba na busted, ganon. Bakit? Siguro, ayaw ni Lord yun. Favor pa rin yun ni Lord. Okay? Kasi, seek ye first muna. So, you will be a blessing to the place where you are right now. Wow! Teka muna. Kapag nandun ka ba sa school, gumaganda ang school government, napapansin niyo ba? Alam niyo ba dati? Ito, kukwento ko sa inyo. Alam niyo ako, row 4, okay? To the R, to the O, to the W4, to the R, to the O, to the W4, row 4. Ganun kami nung araw. So ako ay row 4 lang. Ngayon, favor lang ni Lord. Alam, nangarap lang ako magsasali-sali sa mga school government kasi nakikita ko sila na vote for president, ganyan, nilalagay yung pangalan. So ako naman, na-amaze. Sabi ko, gusto ko rin maging ganyan leader. Nag-desire lang naman ako. Ngayon, ang ginawa ko, pumunta ako dun sa Filipino Club. Naupo lang ako. So imagine, ang daming mga kabataan doon. Nasa Filipino Club, biglang naghahalal na sila ng mga sino magiging presidente, vice president, treasurer. Na may na-elect ng president, vice president naman daw ang susunod. Ang ginawa ko, alam nyo, ganyan. Ma'am, I nominate myself as the new. Hindi ko sinabing I nominate myself as or for. Ang sabi ko, as the new. Declaration yun. Nina-nominate ko, pero as the new. Okay? Dinedeklara ko yun. Ang akin sa sarili ko nun, diktador ako. Ako na ang bagong vice president ninyo. And guess what? Walang pumalag. Hindi ko alam kung bakit, okay? Pero yun ang una kong experience. Papirma-pirma ako, okay. Ganyan. Kung walang pirma ng vice president, hindi pwedeng mapunta sa ibang, yung kanilang proposal. Okay? Sumunod, God's favor yun. Walang pumalag. Ano nangyari? Nung fashion show, lahat ng kalabang ko, mga naka-sports, sports lahat. Diba? Sports attire. Minsan pa nga, naka-wild pa sila ng mga tribal. Nagpipinto-pintura pa. Alam niyo yung ginawa ko lang? Nagpatahi lang kami ng yung kay Flintstone, ganyan. Yung ganun. Parang duster. Na punit-punit, ganun-ganun lang. Tapos lakad-lakad lang ako. Ako pang naging best costume. Oo nga. Totoo. Totoo yun. Hindi sa gwapo ko magagano ka ba? Naka-face paint pa yung iba. Nagreklamo pa nga sila eh. Sabi nila,
Bakit niya nanalo? Kita niyo nga lang yung suot niya, simpleng-simple. Kami, nag-face paint pa kami. Oh, and sabi niya, sa pagdadala po kasi yan ng damit. Wow, okay. Bakit? God's favor is with you. Yun, kakaibang bagay. Hello? Okay. Number 5, God will place you in the position where He will use you mightily. God will place you in the position where He will use you mightily. May karugtong nun. As you let Him use you. Mapapansin mo na pumupunta ka sa isang organization, okay? Napapasadla ka, halimbawa, school government, na-appoint ka, worship leader ka na ngayon. Mapapaganon ka, right now, I appoint you as the new music director. Ikaw, patugtog-tugtog ka lang naman. Ngayon, music director ka na. Why? Because God has a plan in your life. Ang tanong lang, susunod ka ba? Hindi mo makikita yung purpose ni Lord sa'yo hanggat nakaupo lang tayo dyan at nagmumukmuk lang tayo at naghihintay tayo na pagbukas ng langit. Dahil merong kisame. Hindi mo makikita. Okay? It's either pumunta ka sa labas at tumingala ka, may effort, okay? O andito ka lang, nagmumukmuk ka lang sa tabi at walang pumapansin sa'yo, ayoko na dito sa church na to, hindi naman ako ganagamit. Bakit? Hindi ka kasi nag-answer sa call ni Lord. Right now, I am seeing someone here na magiging isang cell group leader na may hahawakang maraming cells. Hello? Naisip mo ba, ikaw nakaupo ka dyan, tapos meron kang 12 nakaupo dito. Tapos yung 12 mo, meron din silang mga isang 12. Ilan na kayo sa barkadahan nyo? Diba? Na dinala mo sa Panginoon. Ano ka na? Manager ka na noon. Para ka ng si Joseph. Kamusta ka na? Kamusta na yung mga disciple mo? Ikaw naman, usap tayo. May mentoring ka na. Kasi isa ka ng leader, hindi ka na isang follower lang. Hello? Hindi ka lang humahawak ng Bible at nakikinig ng sermon, kundi ikaw na mismo ang gagamitin ng Panginoon na tatayo dyan sa harapan to share the Word of God doon sa mga dinay-disciple mo. You will never know unless na mag-say ka ng, yes, Lord. Hello? Marami kasi ang sa atin ang umaasa na lang. Kino-convict ka na ng Panginoon na mag-disciple ka, hindi ka pa nagde-disciple. Paano mo mafulfill yung purpose sa'yo ng Panginoon? Hello? Isa pang favor ng Panginoon sa atin, okay? In how God will going to place something in order for His purpose to prevail. Alam niyo ba nung araw ang UMYF, kung magkano lang ang pondo natin? 150 pesos. Oo, nung pagkatapos ng move natin. Sumadsad talaga tayo, simula tayong pondo. Pero alam niyo ba, by June, nagkaroon tayo ng magandang income. Okay? Ibig sabihin, tumaas yung pondo natin. Ibig sabihin, meron tayong gagastusin uli. Pampaikot sa ating, mga juice, yung ganyan, pang missions natin. Kaya akala ninyo yung pagbibigay ninyo sa pondo lang? No, ginagamit natin yung pondo para makapag-reach out ng maraming souls. Hello? Diba? Malay nyo, makabili tayo ng sarili nating building. Hello? Yun. Why? Because God's favor is in you, is with us. Nagdududa pa ba kayo sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? Minsan parang, paano na to? Wala na akong pambayad sa tuition ko. Alam mo, manampalataya ka lang. Trust in God. Because God's presence is in you. Kapag niluhod mo yan sa Panginoon, God will use someone to help you and will enable you to do His purpose in their lives. Hello? Yun. Now, you will miss God's favor when 1, kapag sarili mo lang ang iniisip mo. 2, kapag rebellious ka. 3, reklamador ka. Nagreklamo ka ng reklamo. Ang hirap naman mag-bass. Ang hirap, ang sakit sa kamay, ayoko na. Diba? Tinuturuan ka na nga na mag-second voice. Ano ba yan? Sintonado ko, Lord, ayoko na. Tingin ko hindi ako para dito. Tapos lumipat ka naman sa bass guitar. Dong. Hindi, Lord, ako para dito. Ganon yun. From nothing, nagkaroon ka ng position. Why? Because God's favor is in you. Ngayon, kung reklamo ka na reklamo, mamimiss mo yun. Number 4, hindi ka nagpapasakop sa Kanya. Hindi ka nagpapasakop sa Panginoon. Yun. Okay, why? Number 5, nagsasarili ka. Pag nagsasarili ka, may plano si Lord.
May sarili kang plano. May plano yung jowa mo. Pati sarili mong plano nawala. Bakit? Napunta sa jowa, plano ng jowa ko. O tapos nag-heartbreak kayo ngayon. Yung plano ng Lord, napalayo ka na sa plano ng Lord. Ngayon, windang ka na. Hindi mo na alam kung saan ka na. Bakit hindi ka nag-seek first? Hello? Hindi mo malikaw ulit sa sinabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you as well. Hello? So may sarili ka bang plano? Huwag ka na magsarili. Pangit maging emo sa plano mo. Okay? Pakisabi nga katabi mo, nagsasarili ka ba? 6, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang taas-taas. Ang gusto mo agad sa Facebook, 286 likes. Po-post ka talaga ng pan-deodorant, gumaganon ka. Para lang makatawag ka ng pansin. Di ba? Pouty lips. Gumaganon ka. Beautiful eyes. Gumaganyan-ganyan ka. Bakit? Gusto mo agad meron kang likes. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Si Joseph, guwapo. Okay, pero hindi yung sinasabi na, Potiphar, guwapo ako, no? Kita mo, dami-dami nating customer ngayon sa negosyo. Guwapo ako eh. Ganun ba yung sinabi ni Joseph? Hindi. Okay, si King David ba? Sinabi niya, din naman na, Hoy God, guwapo ako sa lahat pa. Pag samasamahin mo dito sa Israel, ako pa rin ang pinakagwapo, pedigree to. Marami akong pinanalo mga pa-contest. Okay, alam niyo yung pedigree? Yung aso na nananalo sa fashion show. Oh, pedigree yun. Kaya may nakita yung pedigree, champion, ibig sabihin. Okay, yung dugo nun, mahal. Oh, yun. So mataas ang tingin mo sa sarili mo, ay, hindi ka humble, ay, lagot ka. Hindi ka lalo magagamit ni Lord. Dahil, bakit? Kung gusto mong gamitin ka ni Lord, ang gusto niya, siya lang ang star ng buhay mo. Hello? Di ba? May narinig ako, ikaw ang superstar. Ang star ng buhay ko yun. Number 7, hindi ka nagpapatawad. You have an unforgiving heart. Bakit? Importante, kung gusto mo na umunlad ka sa buhay mo, nagpapatawad ka. Tandaan nyo to, you cannot please everybody. Sometimes, kahit you have done all of your best, mayroon pa rin asawang Potiphar sa buhay mo. Ibig sabihin asawang Potiphar, alam nyo yun, kuda ng kuda. Okay? Ibig sabihin ng kuda ng kuda. Yun yung daldal tungkol sa'yo. Ay, hindi yan. Alam mo, huwag ka nididikit dito. Sabi daw niya, si Jesus daw yung makakapagligtas. O wala yan. Nakikita mo yung buhay niya. Samantala ikaw, pinipilit mo, nagde-desire ka na makapag-desire, sinisiraan ka ng iba. Bakit? Hindi ko siya type, no? Ang taas-taas ng kilay niya. Diba? Halimbawa, yan, gwapo ba yan? Diyos ko, mas gwapo pa yung kapitbahay ko dyan. Mukha nga badong yan. Mga ganun ba? Diba? Maraming mga comments. Diba? Ay, hindi yan fashionable. Kita mo, baduy-baduy niyan. May ganon. Ba kung nakikinig ka, mahasaktan ka. Pag nasaktan ka at wala kang unforgiving heart, ano mangyayari sa'yo? Ikaw ang talunan. Di ba? So dapat meron kang forgiving heart katulad ni Joseph. Later on, makikita natin. Okay, so how can I have the favor from the Lord? Kanina nalaman natin what is the evidence that we have God's favor. Ngayon naman ang tanong, how can I have that favor from the Lord? Number 1, mapapansin mo sa text. Do not live in sin. Huwag kang mamumuhay sa kasalanan. Okay? Ano yung kasalanan na yun? Kasi napakalaki nun. So, una, umiwas ka sa tukso. Umiwas ka sa tukso. Do with all your might to avoid all kinds of temptation in this life. Hindi yung, tukso, layuan mo. Diba? Tukso, layuan mo ako. Hindi yung, lumapit ka. Kung gusto mo akong balikan, eto ang number ko, katawagan mo lang. Diba? Te-text mo yung yung the ex mo, hi, kamusta, he. Diba? JJ. Ganun yung, he. Kasi Jejemon pala yung boyfriend mo. Wow! Jejemon ang boyfriend mo. Okay, so, sunod, temptation in material things. Okay, lahat na lang ng uso. Gusto mo sa'yo. Nasa iyo na ang lahat. Gusto mo, material things, no? Gusto mo, pogi din ng boyfriend mo. Parang gadget mo rin siya. Diba? Hello? Yun. Sunod.
Temptation to be exalted. Gusto mo ikaw ang sikat. Ikaw na lang. Gusto mo ikaw ang napapansin. Lalo sa ministry, ay dangerous yan. Kapag gusto mo ikaw na lang sikat, buwakaw ka sa pulpito. Yun yun. Buwakaw ka sa mic. Gusto mo ikaw na lang ang worship leader. Di ba? Buwakaw ka sa mic. Gusto mo na lang ikaw na lang lagi ang backup. Ayaw mong pumunta sa pagiging worship leader. Di ba? Buwakaw ka sa bass. Gusto mo, sa'yo lang yung bass. Di ba? Hello? Yun yun. Huwag kang buwakaw. Huwag kang pasikat. Okay? Temptation to be powerful. Gusto mo ikaw na yung pinakamakapangyarihan. Then temptation that will lead you to sexual immorality. Ano yung sexual immorality? Yung mahuhulog ka sa tukso. Alam mo na yung naniligaw sa'yo, manyakis. Narinig mo na yung survey ng bayan. Okay? Survey ng mga kapwa mananampalataya. Ang survey ay manyakis yung nanliligaw sa'yo. Gwapo. Okay. Sing gwapo halimbawa ni Mark Bautista. Tindihan natin. Halimbawa si Padilla. Robin nga pala. Miss, ang ganda mo yan. Di ba? Patigim nga yan. Mga ganun, di ba? Siyempre, hasigit mo, oo. Mapapa-oo ka. Sabi na nga sa'yo, wag yan. Mapapalayo ka lang kay Lord kapag sumagot ka niyan. Guard your heart. Hindi ka nakinig. Ay, patay ka. Di ba? Hindi ka naghintay. Survey na yun ni Lord sa'yo. Hindi ka pa naghintay. Sira ang plano ni Lord sa'yo. Di ba? Now, ano connect ng pagiging manyakis? Ang connect ng ganito. Sabi nga ni Chacha, mahilig kayo sa iayain ka sa sine. Yung sine, nahalata mo ang mga pinapanood ninyo, yung mga walang kwentang bagay. Alam niyo yun? Halimbawa na lang, Batibot the movie. Yun ang panonoorin ninyo. Halimbawa, si Manny Pacquiao na naging action star. Di ba? Ikaw manonood ka ng Pacquiao, the movie. Di ba? Starring Manny Pacquiao himself. Tapos biglang mga M16 ang hinahawakan. Tananan, gumagano siya. Tapos ikaw naman nagpupulis. Ganon. Bakit ang gusto niya mag-take advantage? Doon kayo sa KKK, kataas-taasang kadilim-dilim ang kaduluduluhan ng sinihan. Sinabi na sa'yo ng Panginoon, lumayo ka sa tukso. Anong ginawa? Ay, gwapo, Lord. I love him. I love her. Masakit makipag-break. Okay. So, be like Joseph. Anong sinabi? Genesis 39, 9 and 10. How then could I do such wicked thing against God? Ayokong masaktan si Lord. Ayokong masaktan ang damdamin ni Jesus. Worship leader ako, dapat pure. Hello, purity. Ilang years ka ng single? Purihin ng Panginoon. Kapag 10 years ka ng single, ibig sabihin, hinahanda ka ng Panginoon sa isang pure din na tao. Hello? Di ba? Ano pa sabi ni Joseph? Bakit parang walang amen? 9 years ng single. And though she spoke to Joseph day by day, he refused to go to bed with her or even be with her. Ang kadalasan sa atin, review sa atin ng Panginoon, ha? Ang kadalasan sa atin, ganito. Kapag tinukso ka, lalo ka pang lumalapit, lalo ka pang nagre-reply. Hello, kamusta ka na? Pumapasya naman. Day tayo, sige, kailan? Di ba? Ganyan yun. Naka-brace. Di ba? Siya ha. Ang cute-cute, di ba? Sure kasi late ako ngayon sa Jake dyan eh. Sabi naman nung naka-brace mong naniligaw sa'yo, ex mo, halimbawa, okay lang, sige. Siya, baka nakabala ako sa sa group mo. Sasabihin mo naman, di, okay lang, kasi na-text ko na sila, postpone muna. Di ba? Mapaganoon tayo. Postpone. Sinabi ko naman sa worship leader ko na meron akong ginagawa. Nagba-Bible study rin kami ng mga disciple ko. Yun. Bakit? Kasi nagpapahulog ka sa tukso. Anong ginawa ni Joseph? Umalis siya. At kahit na niyayaya siya, ex na tayo. Sabi nga, ano sabi ni Shivakar? Sabi ni Shivakar, friendship,
friendship, in a relation, friends can become lovers. But lovers, friendship, never. Sabi nun, natandaan ko na, sabi niya ni Schumacher, friends can become lovers. But lovers to friendship, never. Never. So yun. Wag. Wala na. Bakit? Kaya nga ex na yun kasi sabi ni Lord, meron sa akong ibibigay sa'yo. Nakakilala ka na ngayon sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa'yo, purity. Ang sabi ng Panginoon sa'yo, seek ye first. Yun ang sundin mo. Bakit? Makikita mo yung tamang gayo, yung tamang girl na ipinipare sa'yo ng Panginoon at makikita mo maganda ang iyong future. Why? Because God's favor is in you. Kapag hindi ka nakinig sa Panginoon, I tell you, walang kwenta lahat yan. Okay? Mauuwi ka lang sa failure. Hello? Di ba? Yun. Alright, next. Be forgiving and humble. Anong sabi? Then Joseph said to his brothers, sa Genesis 45, 4-5. Mabilis lang. Genesis 45, 4-5. Come close to me. God sent me ahead of you. For 2 years now, there has been famine in the land. God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Be humble and be forgiving. Bakit umunlad ang buhay ni Joseph? Kasi nagpapatawad siya at humble siya. Umiyak nga siya dito eh. Umiyak talaga siya. Bakit? Kasi lungkot na lungkot siya na nakita niya itong mga brothers niya na nanakit sa kanya, nagtraidor sa kanya, hinulog siya sa bangin. Nagpatawad siya. Sabi niya, no, come to me. Mapapansin niyo kapag hindi ka nagpapatawad, hindi ka nakaka-move on. Dala-dala mo yan lagi. Dalahin mo siya hanggang sa tumanda ka. At ang pangit na mamatay ka sa sama ng loob. O naglilihi ka sa sama ng loob. Naisip mo ba ang magulang mo naglihi sa sama ng loob? Hindi ba? Yun. So, 3, be faithful. Like Joseph, he remained faithful to the Lord. To the Lord, and he let the Lord take in charge in his life. Ano yung faithful doon? Anong sinabi ni Joseph? Anong sabi niya? I will not sin. I will not do this because that is a sin. Kasalanan yan. Faithful siya, umiiwas siya sa tukso. Faithful siya, namumuhay siya ng dapat sa Panginoon. Yun. The greatest favor that you will ever experience ay kung hahayaan mo ang Panginoon na gamitin ka sa Kanyang at sa magandang plano niya para sa ibang tao through you. So God gives favor for us not to think of ourselves and for our own benefit, rather for us to be the channel of blessing to others as well. Sa hospital man yan, sa company man yan, sa tindahan man yan, sa church, school man yan, o sa government man yan, okay? Gagamitin ka ng Panginoon kasi may plano siya sa lugar na iyon, sa tao doon, at sa isang grupo ng tao doon na tatawagin niya through you na ide-disciple mo. You will never know unless you let God use you. So be faithful. Ingatan mo ang sarili mo. Why? Because kapag hindi mo iningatan ang sarili mo, hindi ka magagamit fully ni Lord. Hello? Natural sa tao ang ginagawa ang lahat. Magpapampa, magpa-impress, makipag-compete, makipagpagandahan para mapansin. Supernatural naman kapag hinayaan natin ang purpose ni Lord ang mag-prevail at para gamitin ka sa Kanya. Favor is supernatural because it came from the supernatural being, none other than Jesus Christ. Hello? Supernatural favor, supernatural grace, supernatural whatsoever. Nagiging supernatural yan kasi ang Diyos ang nagbigay sa'yo. At hindi kayang pigilan ninuman ang plano ni Lord sa buhay mo. Hello? Di ba? Minsan, mahihain ka lang. Pero bakit ganun ang favor sa'yo ng Panginoon? Nung salita ka lang na, sige po, magpapagamit po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin?
O magpapadisciple na po ako. Wow, yung pala sa pagdidisciple sa'yo, natitrain ka na para maging leader. Nadediscern mo na ito ang pagkatawag sa akin ng Panginoon. And later on, tatayo ka na sa harapan. Later on, mapapansin mo, hindi ka lang leader dito sa church, leader ka pa sa government. Hello? Hindi nyo ba alam yung fourth na pinakamayaman sa pinakamataas ang posisyon sa JG Summit o John Gokongwei Summit Corporation ay pastor? Hello? Pastor siya. At the same time, nagtatrabaho siya sa JG Summit. Ang mga kasama lang naman niya si John Gokongwei, si Lance Gokongwei, yung uncle nila sa Gokongwei family, at siya pang-apat doon sa corporation na yon. Naging doktor siya. Sabi nga niya, PhD, phony doctor. Bakit? Honorary doctorate degree lang siya. Pero kahit honorary, doktor pa rin siya. Why? Because favor yun ng Panginoon. Bakit? Sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. And you too can be like that. Hello? Problem lang ay hindi natin alam kung anong purpose natin sa mundo. Hindi natin alam kung sino at ano tayo. We want to earn favor. Supernatural favor kasi you don't have to earn it. You just need to keep yourself pure, remain humble, and forgiving and faithful to your calling. Huwag kang sasawsaw sa mundong ito. Okay? Si Ama Perez ang nagsasabing, huwag kang sawsawero o sawsawera. Okay? Huwag kang sasawsaw sa mundong ito. Bakit? Because God wants you to be a great leader na magiging isang buhay na patotoo, a light in the hill or a city in the hill that cannot be hidden. Wow! Kitang-kita ka ng mundo. The greatest supernatural favor that will ever happen in your life is this. When you surrender your life to God and follow Jesus. To be His, what? Disciple, follower, student. To be a believer. Magpa-disciple ka. Yun ang ibig sabihin in other words. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. For God says, at just the right time, I heard you on the day of salvation. I helped you. The right time is now. Today is the day of salvation. The greatest supernatural favor that you will ever experience in your life is this. Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, ikaw ang nakaupo dyan at tinatawag ka ng Panginoon to completely surrender your life at magpa-disciple ka sa Kanya. Amen? Can we call on the worship team? Ikaw ay nandyan sa puan na yan at hindi aksidente na nandyan ka. Lahat sila natatayo dito, nagdaan sa ganyan, attend me. Uupo, no? Titingin, uy, may mga nangyayari. Pero you know what? Ang sabi ng Panginoon sa'yo right now, greater things will yet to come kung magiging katulad ka lang ni Joseph na nung tinawag ng Panginoon, nagpagamit sa kanya. Remember, lahat ng sinabi ko kanina, marami yun. Mamimiss mo yan pag reklamador ka. Kapag nagre-resist ka. Pag lagi mong iniukil-kil sa puso mo, yung dati nang pinatawad sa iyo ng Panginoon. Yung naranasan mo sa encounter, dati, naramdaman mo na, napatawad mo na yung mga dati mo. Pero ito yung diablo, biglang ipapaalala sa'yo. Para ma-miss mo yung purpose ni Lord sa'yo, para hindi ka niya magamit. But the Lord is trying to say to you right now, anak, today is the day of salvation. Today is the day of salvation. Huwag mong i-miss yung pagkakataong ito. Grab the opportunity. Completely surrender your life to Jesus. Lalapit ka mamaya. Gusto kong magpa-disciple. Hindi ko alam kasi paano maging disciple eh. Nakikita ko kayo nagsa-cell group. Paano ba magsimula?
Kung ikaw natatakot ka mag-sell, ang sabi sa iyo ng Panginoon, anak, no, this is the day. This is the day that God is calling you. Ngayon kita tinatawag. Kasi gusto kitang gamitin. Na hindi ka lang uupo dito sa upuan, tatayo ka. Luluhod ka. A gesture of saying, Lord, I surrender. At mamaya, hindi lang luluhod ka. You will go and say, paano po magpa-disciple? O iba sa inyo kinakausap ng Panginoon na may mga nakatagong kasalanan dyan and you are afraid. Makasalanan ako. Anong sabi ng Panginoon? I came here to seek and to save the lost. Naparito ko para iligtas ang mga makasalanan. I never came here for the righteous but for the sinners. Kaya kung feeling mo nagkasala ka, ang sabi ng Panginoon, today is the day of salvation. Anak, ngayon din. Now is the day of your salvation. Paano po yun, Pastor? You can kneel and ask God, Lord, I surrender my life to you. I need your salvation, yung kaligtasan mo, kasi marapit ang paghuhukom. Nakikita natin yung mundong ito, i-turn on mo lang ang news. Marami ng digmaan, marami ng taggutom, marami na ngayon nangyayari na mga kakaiba, global warming. Kagabi lang nung pinanood ko ang news, anong sabi? Na natutunaw na ang mga yelo doon sa North Atlantic. Bakit? Nagkakaroon na ng global warming. At ito ka, nanlalamig ka ngayon sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kapag malapit ng panahon ng aking pagparito, lalong sasama ang mundong ito. Napapansin niyo ba sa news? Kapag pinapatay, binabalatan yung mukha. Nire-rape, tapos sinasaksak ng hindi ng kutsilyo, kundi ng screwdriver. Nakikita niyo ba ngayon may digmaang nangyayari sa Israel, hindi lang sa Israel, kundi doon sa Middle East. Meron pa tayong banta ng digma sa China. Why? Because today, pinapakita sa inyo ng Panginoon, malapit na akong dumating, anak. Malapit na akong dumating. And here go. Manlalamig ka. Hindi ka magsisisi. Today is the day of salvation. God is calling you right now. Anak, the first step, the first sign of my favor is this. Kinakatok ko ang puso mo ngayon. Tinatawag kita. Tinatawag kita to surrender your life completely to me. Aayusin ng Panginoon ang buhay mo. Why? Because you first heard the call of God and answered Him. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Andito ako. And I invite you to come. Come. Andali lang, come. Sabi ni Lord, come unto me. Ikaw na napapagod at nabibigat ang lubha, bibigyan kita ng kapahingahan. Kung litong-lito ka na, hindi mo alam ang direksyon mo sa buhay. Sabi ni Lord, come. I am the way. Ako ang daan. Ano ba yung katotohanan, Lord? Ako ang katotohanan. Ano bang realidad ng buhay na ito? Ako ang realidad ng buhay mo. Come unto me, surrender upon me. And I will be with you until the end. Magpa-disciple ka, sasamahan kita. Mag-disciple ka, sasamahan kita. So sino man sa inyo right now, ang tinatawag ng Panginoon, kay worship leader ka, kay basis ka man, o ano ka man, tinatawag ka ng Panginoon. O sino man sa inyo right now, dyan nakaupo, kung tinatawag kayo ng Panginoon, may burden ka sa puso mo, gusto kong mag-win ng maraming souls, God. Gusto kong magkaroon pa ng direksyon ng buhay ko. Si Joseph naging prime minister. Hindi dahil ikaw ay nakakilala sa church ka lang. No. Nakakilala ka kasi gagamitin ka ng Panginoon sa lahat ng area na pinili niya para sa iyo. Iga-guide ka niya doon. To
Today is the day of your salvation. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang isang araw sa Kanya ay 1,000 taon sa atin. At nung sinabi niyang malapit nang akong dumating, malapit na nga. Sabi sa Acts chapter 2, even the heavens will have this blood. And guess what? Meron ngayong blood moon. Mababalitaan nyo sa news, may blood moon. Why? Because the last day is today. You are living in the last day. Nabubuhay ka ngayon sa mga huling sandali ng panahon ng mundong ito. At darating ang Panginoong Hesukristo, hindi dahil siya ay tagapagligtas, kundi hahatulan niya ang sinuman na gumawa ng masama. Because He is a judge. He is a God of justice. At ayaw ng Panginoon na mapahama ka. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. I say to you right now, come, come, come. Sino man sa inyo right now, ang inihipo ng Panginoon, can you please raise your right hand? Thank you sa mga kamay na yan. Just be honest. Ikaw at ang Panginoon. Huwag mo iintindihan ang sasabihin ng iyong katabi. Just want to be used by God. You want to surrender your life. Can you please raise your right hand? Thank you. Thank you. Pakibaba na po. Can we all rise up? Tayo po tayong lahat. Greater things yet to become in the city. Yeah. Greater things yet to come. It's the greatest thing to know Jesus. Sino man sa inyo mga nagtaas ng kamay na yan, I am inviting you. Come in front. As your gesture, your prophetic gesture. The prophetic gesture is to come. Kapag tinatawag ka, lumalapit ka, nagre-respond ka. Kapag nagre-respond ka, lumuluhod ka sa King of Kings and Lord of Lords. Kasi you want to be His disciple. At wala ka ng ibang alam, kundi sundin ang kalooban niya. Sa pagbilang ko ng 3, iniimbitahan ko kayong lahat ng mga nagtaas ng kamay, regardless kung anong sasabihin ng kapwa mo, katulad ni Joseph na sumunod lang sa Panginoon, come. Sa 2, 3, come. Come, just come to Jesus. Come. Come to Jesus. Come. Come. Lord, iligtas mo ako, come. Lord, iligtas mo ako, come. You just kneel into the Lord. We are all sinners and we need Jesus. Come. Simple lang ang gusto ng Panginoon, lumapit ka. Huwag kang mahihiya sa akin. Sino man ang magkahiya sa akin, sa mundong ito, ikihihiya ako. Kapag dumating ang araw na bumalik ako, anak, malapit nang dumating ang Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Today is the day of salvation, not tomorrow, not in next Sunday, not in Monday, but today. Today is the Lord's day. Today is the day of your salvation. Come, come, come. Shout it loud. I ask all the youth army to minister to these young people. Mga anak, bitawan niyo yan. Go. Minister. Minister.
Minister to these young people. Lahat ng mga kabataan sa likod, I ask you right now, you who are leaders, go, minister. Fulfill the purpose of God. Fulfill the purpose of God in your life. Youth leaders, nandyan sa pews, it's time for you to minister. Lead them. Minister to them. God is calling you right now. Hindi ka tatayo lang dyan. Si Joseph nagpagamit sa Panginoon. Minister. Sa mga nakatayo dyan, sino man sa inyo ang gustong tanggapin ang Panginoong Jesucristo? And you want to surrender, nahihiya ka lang. Can you please raise up again your right hand? Can you please raise your right hand? Nahihiya ka lang eh. Yung totoo. Yung hindi dahil na pilitan ka lang. Thank you sa mga kamay na yan. 1, 2, 3, 4, and 5. Sa lahat ng mga nagtaas ng kamay at gustong tanggapin ang ating Panginoon, follow this prayer. Romans chapter 10, 9 and 10. Na kapag binanggit ng iyong labi na si Jesus ang iyong Panginoon at nanampalataya ka ng iyong buong puso, maliligtas ka. Follow this prayer. Panginoon, patawarin mo ako. Dahil makasalanan ako. Inaamin ko na nagkasala ako. Salamat, Lord, na naparito ka para sa mga makasalanan at hindi para sa mga matutuwid. Salamat, Panginoon, sa iyo pong ginawa sa krus, na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan. Sinasampalatayanan ko ang ginawa mo sa krus. Tinatanggap ko ang iyong dugo bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Mula ngayon, ibinibigay ko na ang buhay ko. Pumasok ka sa buhay ko. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon. Ikaw na ang hari. Ikaw na ang siyang kumontrol sa buhay ko. Salamat po, Ama. At mula ngayon, magpapadisciple ako. Pumasok ka sa buhay ko, Banal na Espiritu, at tulungan mo ako na mamuhay ng dapat sa iyo. Simula ngayon, isa na akong bagong nilalang at may bagong katauhan. I am a Christian and I am saved by grace. In Jesus' name, amen. Sabi ng Panginoon, sino man sa isang makasalanan, ang totoong nagsisi, yung totoo na nagsisi, daang-daang mga anghel sa langit ang nagdiriwang sapagkat may bagong kaluluwa na iniligtas ng Panginoon at magbibigay ng kapurihan sa Kanya. Sa lahat ng mga nakaluhod dyan, alam ko may iba sa inyo na nalamig. I invite you to cry out to Jesus. Say, Lord, encounter me again. Lord, encounter me again. Lord, encounter me again.
Sabi ni Lord, seek, balikan natin, seek. Ang gusto ng Panginoon, seek. Ang gusto ng Panginoon, purity. Ang gusto ng Panginoon, guard your heart. Because I have a supernatural favor in your life. I want you to be ready. Come on, pray. Pray and pray. And let me pray for you. Panginoon, I'm kneeling before you. Sa lahat, Panginoon, ng mga leaders na ito, future leaders, I pray, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, let your supernatural power revive them. Panginoon, hayaan mo ang puso nila, Panginoon, na madurog right now sa iyong presensya. Lord, right now I pray, O Holy Spirit, durugin mo ang kanilang mga puso. Ikaw, Panginoon Diyos, ang tumawag sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang magtalaga sa kanila. Panginoon Diyos, I pray right now they are convicted, O God. Kung ano man ang nagawa nilang pagkakasala, patawarin mo sila, Panginoon Diyos. Sa kanilang panlalamig, Panginoon, I pray right now in Jesus' name sila, Panginoon, ay muli mong palakasin at pag-alabin. Lord, sa mga hindi na nagde-devotion, Panginoon, ipaalala mo sa kanila na mag-devote sila, Panginoon, ng time in prayer, time in reading your word, time, Panginoon, para may enjoy, ma-savor, Panginoon, ang relationship nila sa kapwa nila mananampalataya by attending cell group. At doon naman, Panginoon, sa mga gustong magpa-disciple, I pray, oh God, give us this heart of burden, Panginoon, na i-disciple sila, a courage, Panginoon, para i-disciple sila. Pinapaalala sa akin ng Panginoon right now. You are reading Joshua chapter 1. And in your devotion is say, take courage, for I am with you. Right now, sinasabi sa iyo ng Panginoon, kinukulit kita sa devotion na yan kasi hindi ka pa nagde-disciple. And I want you to disciple. I am calling you to take courage because I am with you. I am with you. Bakit ka natatakot mag-disciple if I am promising that I will be with you? I will be with you. Thus saith the Lord. Bakit ka natatakot? And the Lord is also saying to you, like Peter, do you love me? Yes. If your answer is yes, isa lang ang hiling ng Panginoon sa iyo. Feed my sheep, tend my lamb, mag-disciple ka. Lord, kung sino man yan, Panginoon, na nag-devotion ng Joshua chapter 1, Panginoon, I pray, convict his heart. Convict him, O God. Sa lahat na nandirito, Panginoon, na nakaluhod. At sa lahat ng mga nakatayo rito, Panginoon, itinatalaga ko sila sa iyo. I pray right now in Jesus' name that their lives will never be the same again because you're supernatural, oh God, because you have a favor in their lives and they have answered in your calling. Kanila, Panginoon, sinunod ang inyong pong tawag. That's the first step. That's the first sign. At hindi namin pakakawalan, Panginoon, ng experience na ito na kami, Panginoon, ay tinatawag mo because the next step is you will be with us and we will be a source of blessing. We will be a blessing, oh God, because you are the source of blessing and we will be a blessing sa lugar na iyon. Kami, Panginoon, ay magiging isang ilaw sa lugar na yon. Sa lahat ng area, Panginoon, pagpapalain mo kami at lalago, Panginoon, at magiging blessing, Panginoon, kami sa lahat ng aming ginagawa. Maaaring, Panginoon, meron kami matinding mga pagsubok katulad ni Joseph. But in the end, kami, Panginoon, ay gagamitin mo, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon because you have a favor in stored for us. Lord, I thank you sa buhay ng mga tao na nagsuko sa iyo, Panginoon, ng buhay. Ingatan mo sila
Sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, I'm giving you this security. Sabi ng Panginoon in Philippians chapter 1 verse 6, that He who began the good work in you right now, He will finish it and He will complete it until the day of Jesus Christ. In other words, anak, simula nang tinanggap mo ang Panginoon right now, ang pangako ng Panginoon sa'yo, sabi ng Apostol Pablo, siya na nagpasimula ng magandang plano at ng magandang gawa sa iyong buhay ngayon, ay ipagpapatuloy niya at tatapusin niya, hindi lang ipagpapatuloy, kundi tatapusin niya hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Hesukristo. Siya ang author at finisher ng iyong pananampalataya, Jesus alone. And let me pray for all of you. Lord, thank you sa lahat ng iyong pong ginawa sa kanila. Sa mga nag-minister right now, they are being reminded about their calling. They're being reminded about who they are. They are leaders, not followers. They are your disciples, not just an ordinary man. They are your children. I thank you, O God. Lord, in Jesus' name, salamat. Salamat sa lahat. Can you feel the presence of the Lord? Because the Lord is indeed here. The Lord is indeed here. Sweet Jesus, hallelujah. Holy Spirit, come. Hallelujah. Indeed, God said, hiniling natin sa Panginoon na hindi tayo aalis dito nang hindi napupuspos ng Kanyang Espiritu. God indeed fulfilled and answered our prayers. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Everybody shout, Jesus! Amen.